topic that we're going to discuss this afternoon. At ito po ay bunga ng sabi ang hindi karanasan, pananalangin at kung ano-ano pa. Yan. Ano po ang nakikita ninyo sa larawan? Pwede po bang sumagot? Kung na kayo tumayo, pwede naman po na lang. Tayo kunyari nasa isang eskwela, sa isang classroom. Yes, Kuya Chris. Hindi ka lang sa kamay, pero nagano ka lang. Sasabi mo sa picture na nakikita mo. Mga segundo lang, bilisan lang natin. Unity. So, any other answer? Si Kuya Pai, ayun, si Macho nagka sa kamay. Diba? Teamwork. Teamwork. Yeah. So, as we go into our discussion this afternoon, matatakil po natin yung mga bagay na yan. What about this one? Ate, ayaw mo na? Kaya ko na lang po. Sige po. Bumili pa naman ng playcat kahapon. Para lang gawin sa pagtutunan ngayon. Ayaw na naman. Hindi ako marunong. Yeah. So, what about the picture on the screen, mga kapatid? Yeah. Ano po masasabi niyo sa kanila? Bilisan naman sa luwa. Segundo lang. Yes? Okay, dolphin yan. Ano pa? Intelligent. What else? Now, what can you say about the dolphin? Sino dito nakapanood na ng dolphin show? Kapag nasa Philippines mga anak nyo, sila samahan ninyo, di ba? May mga dolphin show. Sa Ocean Park. So, ano masasabi niyo sa kanila? Okay, something like tama? Okay? Tingnan po natin. Now, for you to know if you are under stress or not, tingnan natin ang dolphin. Sige po ate. Next page. Yun, wala ko siya. Sino naglolo ko yung laptop ko? O yung ay, yung cable. Okay. Diba, ang dolphin identical? Kailangan ko po magiging problem para malakas na hindi. Identical ang dolphin, diba? Ano yung sabihin ng identical? Magkakatulad. Ang dolphin, kung papasin niyo, pag tumalon na yan, sabayan. Pero natin yung dolphin na dito. Pero kung dalawa sila dito, doon sila papunta, sabay. Identical kasi ang dolphin. Kapag sila yung nagpe-perform, kapag sila yung lumalaboy. Now, for you to know whether you are under stress, ate lang ka naman naman, tingnan po ninyo, ang grupo ng dolphin na tumatalon sa tubig. Sa tubig, tumatalon sila. Okay, sabi ko kanina, the dolphins are identical. The number of differences observed matches closely to the amount of stress and observer is experiencing. Pag sinabi ni Kuya Koji, hindi, sa dolphin, pumatay. Sa doon, hindi naman sila identical. Medyo na-stress ka siguro. Kasi may nakita kang hindi tama. O kaya naman, kapag ang sinabi mo, marami kang sinabi na iba't iba, na mali-mali doon sa identical, pagiging identical ng dolphins, ay, sobrang stress yun. Now, ba't ko pinakikita sa inyo to? Guys, okay, say no? Naroon ko bagay ng pep. Okay? Kapag, kayo po, ay, if you're doing something, para sa inyong ministry. Kaya ang ministry natin, ginagawa natin. Iisa lang tinatakbo natin. Napakapalad natin. I was thinking about this last time. At ako'y nagbubulay-bulay. Dito lang ako nakakita. Hindi ko pinupulay ang katiwala dahil nakakita ko. Pero pag nakapuli-puli. Bakit? Dito lang ako nakakita ng leadership training na ganito na yung Bloom's Taxonomy na tinulong ni Nika. Sorry ha, pero kami lang mga teachers na halos sa nakakaalam nun, tinuturo yung sa mga teacher kasi sa seminar. Tapos magaling sa sumunod na speaker, nagtulong homiletics, hermeneutics. Sa totoo lang, ang dami ko hindi alam doon. Pero ang dami ko kung natutunan. Aminin nito, alam niyo ba lahat yung sinabi ni Kuya Pai? Hindi naman. Ang dami ko natutunan, kaya pag ito nagtuturo, lagi ko sinasabi sa kanya, gabi mo, grabe ka talaga. Parang kasi kami kami, gabi niya sa kanya. Diba? Kasi, dito lang sa church natin, may mga ganyan uri ng pagtuturo. Sige, next time tayo. Malaan natin. Yung mga pinakikita ko sa yung picture. Ano naman siya? Okay. So, the task that was given to me is about stage presence.
Stage presence, ano ba yung isa? Delivery style, evaluation. Stage presence, paturo naman ni Pastor. Of course, panuwalin nga yung mga nangangampanya. Pag nag-sell ka ba sila, mukha ba silang mga lousy? Kaya kailangan makaingganya sila talaga. Hindi mo pwedeng, alam mo, yung tinuro, hindi pwede, kailangan smart. Be smart. Diba? Stage presence. Parang beauty contest lang yan. Pag tumayo ka, nag-mark, tsaka nag-asset show ka sa harap, abay, maiingay niya sa'yo yung mga nanonood sa'yo. So the same with a teacher, a preacher, the one who is teaching, kailangan makaingay niya ka ng mga nakikinig. Ba't ako nagpakita ng picture? Ba't ako nagpakita ng slide kanina na gano'n? Bakit? Kasi po lahat ng teacher, kailangan may gano'n. Lahat ng teacher, kapag nagturo sa classroom, dapat may motivation. Hindi lang sa classroom, if you are a preacher, dapat may motivation ka rin. May pangganyan ka pa rin. Pagganyan ang Tagalog doon. Para maganda ang mga nakikinig sa'yo. There should always be a motivation. Nakita ko nga si Pastor, example ko, ito si Pastor. Pag nagturo, tumbok ka agad niya yung ano? Tumbok niya ba agad yung kanya ituturo yung topic na sinabi ni Kuya Mike, topic ka? Natutunan ako. Diba tumbok pa agad? Diba hindi? Meron siyang motivation. At yun yung pangganyan na ginagawa na pwede natin gamitin as a preacher, na pwede natin gawin. Yung pinakita ko nga sa inyo, hindi naman ganun yung pakikita yung motivation palagi. Or pwede ganon, pwede hindi ganon, pwede any illustration as long as you are having a motivation. Ang pagtuturo po mga kapatid, hindi magpunta mo sa harapan, parang ka nang lagi siguro na sigaw. Alam niyo ba, sinabi ng, hindi ganon. Pag kumanta ang isang singer, nagsimula ba siya yung birit agad? Ang dami ng bumibirit, hindi na nanalo sa singing contest. Diba? Hindi agad, bakit ka naman? There is a proper timing, a proper dynamics sa sasabihin mo. Kailan yung timing? Naalala ko, nag-MC po ako sa Island Cove, sa Power Plus. Kapartner ko mag-MC si Pastor. Way back 19 ko. Kami dalawa MC, ewan ko kung naalala ni Ates yun, Ates. Noong ma-awardan na si Pastor, makakakalas ng award, na-excite pa ako, biglang tatawagin ko agad, pinili ng Pastor. Oops, proper timing. Tandaan niyo yun, there's always a proper timing. Hindi pag na-excite ka, paano ka na ba? Hirap agad na diba? Dapat may tamang ang panahon sa bawat bagay yung sasabihin, at may tamang din sa bawat pagsasalita. Kung dumadapat na ako mga example na preacher natin dito, okay lang siguro sa kanila. Look at Esther, pag nag-preach. Bumabanat pa agad siya ng, di ba? Pero pag nag-preach siya, sa simula pa lang, nakikita mo, talagang, here is all is ka sa kanyang itinuturo. May motivation din siya. Hindi ka rin napapansin, pero meron siyang motivation, hindi ka rin napapansin siguro yun. Look at Kuya Mike. Pag siya nag-preach, sila yung pinibigay yung example, hindi yung mga tao sa labas. Motivation niya. Motivation din yung ginawa yung kwento ng buhay niya, kagaya ng kanyang pagbumotor, pumunta siya sa bigla na yun, kung saan. Hindi niya lang, nag-motivate pa siya ng mga tagapakinig niya. And one thing is for sure, if you are going to have that, ayun talaga. Lilipat na lang po tayo. Sige. Diba? Ano yan? Yung pagtipong kailangan nakakakonekta ka. Bilang preacher, ayun po lahat na nagpipreach, tayo lahat na nagpipreach. Dapat nakakakonekta ka sa iyong audience. Emotionally, intellectually. Kaya nga sabi ko sa araw, kapag ikaw nag-preach sa bata, pambata dapat yan. Pag nag-preach sa matanda, pang-matanda dapat yan. I mean, the words, ano pa, kung paano ka magturo. Diba, sabi nga ni Kuya Pa, iba yung turo yung kay Gatong Bata, iba yung kay Matches. Ano lang nalimutan yung example niya. Diba? Totoo po yun. So, dapat iba-iba. Intellectually. Dapat, ang tinuturuan mo, nakakakulit ka rin. Intellectually. Unti-unti na tayo pumapasok sa evaluation. Una, yung stage presence. Pangalawa, yung
nakatungtong doon. We belong to one God. Tayo po'y may magkakaisa. Tayo po'y nagkakaintindihan sa ating mga ginagawa. Nagkikita-iba lang tayo kung ano yung topic mo, syempre. Kunyari, salvation. Ito, magsinuturo ng love. Yung salamin tuturo. Iba-iba lang doon talaga kakaiba. Pero ang tinututok natin iisa. We have the objectives, tandaan, tinuro sa akin yung sisalika. Tapos, ano pa yung mga content niya, everything. So, hindi po yung topic ko. Delivery. Yung delivery style. Huwag yung parang tambana kapag tumayo ka sa harapan. Parang kang dami gusto mo ipag-away. Ito pa isa, mga kaibigan, mga kapatid. Pag napakinggan mo, ang preaching ng isang linggo, siyempre tayo naman ito, isa naman yung natin dito no? Pag napakinggan mo yung preaching ng isang linggo, pag nagturo mo ngayon, huwag mong susugan yung tinuro niya. Huwag mong sabihin na, tama naman yung sinabi ni Kuya Paya. Tama yung sinabi ni Kuya Paya. Pero mas may pero pa. Meron mo, what if, huwag na kasi malilito sa'yo na nakikinig. Ano ito, pagalingan? So, huwag mong sususugan yung itinuro ng nakaraan. Kung nagturo si Pastor ngayon, tungkol dito, pag nagturo sa linggo, huwag mong susugan. Maganda yung itinuro ng Pastor, pero paano kung hindi no, huwag mo gano'n. So, the delivery style ng nagtuturo, hindi dapat tayo nagsususo, follow up, sa nagtuturo ng nakaraan.